Ilang lockdown na rin ang aming isinagawa sa mga lugar na kilalang kinatatakutan. Mga karating probinsya sa norte gaya ng lungsod ng Baguio, Malakas siya lalo. at Pampanga. At katimugang bahagi ng Luzon. Naiiba ang lockdown namin sa pagkakataong ito dahil maliban sa labas ito ng bansa. Imbis na layuan o iwasan ang lugar na ito na tinaguri ang isa sa nakakatakot na lugar sa buong mundo. Dinadayo pa ito ng libo-libong tao mula sa iba't ibang bansa at pinipilahan pa ng ilang oras. Ang Fuji Q Highland. Mula sa Tokyo, kailangan pa naming sumakay ng bus at maglakbay ng humigit-kumulang 1.5 oras patungo sa Yamanashi. Akmang-akma ang lokasyon ng lugar ng katatakutan na aming pupuntahan dahil malapit ito sa paanan ng Mount Fuji na punong-puno rin ng misteryo. Hindi gaanong kilala ang Fuji Q. Pero noon pang 1961 itinayo ang amusement park na ito. Gumawa ito ng ingay ng mapabilang sa Guinness Book of World Records ang kanilang roller coasters. Para bang hindi pa sapat ang makabaliktad sikmura na thrill rides na ito ng Fuji Q. Ika nga nila, ang kanilang pamatay ay yung tinatawag nilang haunted hospital. O kung tawagin ay super scary labyrinth of fear. At yun ang papasukin natin yan. Sa gate pa lang, ito na ang sasalubong sa iyo. Isang dugoong manikin na animoy isang pasyente o isa sa mga hospital staff. Ito ang haunted hospital. Ayon sa Guinness World Records, isa ito sa may pinakamahabang haunted attraction. Halos 1 oras ang iyong bubunuin bago mo malibot ang ospital. Yun ay kung hindi ka maliligaw sa loob. Kalat sa internet ang mga impormasyon tungkol sa haunted hospital. Sinasabi rito na noong araw, may malagim na nakaraan ang ospital. Mga nakaririmarim na insidente sa pagitan ng mga residente rito. Panakaw na kinukuha umano ng mga doktor ang mga labang loob ng mga pasyente na kanilang inooperahan at inilalagay sa mga bote para ibenta sa malalayong lugar. Kaya ang mga espiritu ng mga pasyente, pinatay ang mga doktor para maghiganti. Sa paglipas ng panahon, inabandona na ang ospital. Ayon sa kwento, gigibain na raw ang naturang estruktura at para naman daw mapakinabangan ito, inilipat na lamang nila dito para gawing atraksyon. At maging authentic ang pananakot dahil na rin sa reputasyon nito. Ito ang exit door ng haunted hospital. Sa ilang oras ng pagmamasid ko sa mga taong lumalabas sa pintuang ito,
Para bang nakikinita ko na ang mga nangyayari sa kanila sa loob. May 6 na pong silid ang ospital na bumubuo sa isang malaking maze bago makalabas sa iisang lagusan. What's your favorite part of the labyrinth? メールmahaba daw na locker. 結構長いんですか？100 meter くらい。100 meters po daw yung haba ng locker. Is this the scariest place you've been to? これは一番怖いハンテッド病院ですか？日本一やと思います。ジャパンナンバー1。May humahabol po daw sa likod, nakakatakot po daw. So the zombies really scary? 中でお化けの目がよくわからない。 Madilim na madilim po daw, pero parang anino lang po daw. So, alam niyo po, nakakatakot. Hindi makita yung mata po. How was your experience? It was really fun. What was the scariest part of The last one. The guy came to us and they just, I don't know, he just followed us. Yeah. Habang papalubog ang araw, tiyempo namang may isang grupo ng mga Pinay na gustong pasukin ang haunted hospital. Hindi pa raw nila napapasok ang ospital kaya naiintriga sila sa mga pwedeng makita sa loob. Dito sa haunted hospital, first time yung lahat? First time po. First time. So hindi nyo alam ang makikita sa loob? Hindi po, wala kami idea. Wala ka idea. Ano yung inaasahan nyo? Mga ubaki, nakakatakot po. Nakakatakot. Kasi Japan made. Matatakotin ba kayo? Medyo konti. Good luck sa inyo. Okay? O, ready na kayo? Ready na po. Ha? Pahawak nga ng mga kamay nyo. Oh, Malalamig na po eh. ang lamig! Namumutla! Sambatin eh. Sa kagandahang loob ni na Mr. Motomu Suzuki, ang nag-arkitekto at nagpapatakbo ng operasyon ng haunted hospital. Nabigyan sila ng pagkakataon na maranasan ang kahindik-hindik na thrill house na sila lamang na solong grupo ang papasok. Bago magsimula ang mismong pag-iikot, isang video muna ang kanilang pinanood bilang panimula, mga babala at paliwanag na rin ang background ng ospital. Isa rito ang bawal takutin ang mismong kasama. Wala pa man din, alertong-alerto na ang 4 at hindi mapakali. Ilang minuto pa, tumayo na ang magigiting nating mga kababayan para mag-ikot na sa ospital. Uy, sa gitna kaya ako. Ako kita, Naka-night vision mode ang aming mga kamera kaya natin nakikita ang 4. Pero ang tunay na kondisyon sa loob ng ospital, halos wala kang makita sa sobrang dilim. Ang bawat lugar sa ospital ay dinisenyo bilang pagsasadularaw sa mga nangyayari noon dito. Hawak kamay, kapit bisig ang 4. Hanggang sa marating nila ang isang lugar ng ospital. Sadyang madilim at may mga balakid sa mga dadaanan kaya kung minsan nagiging matinding palaisipan kung papaano ka makakalabas. Bukod sa mga sorpresang naghihintay sa iyo sa kadiliman, ito raw ang dahilan kung bakit isa ito sa itinuturing sa Japan bilang pinakasikat na terror house mahigit 1 dekada na ngayon.
May 1 taon at 4 na buwan ng naninirahan at nagtatrabaho sa Japan ang magkakaibigang sina Vanessa, Mary Jane, Dina at Michelle. Pero ngayon lang nila naisipang dayuhin ng Fuji-Q at pasukin ang kinatatakutang haunted hospital. Sa ikalawang palapag, maririnig ang nakapangingilabot na iyak. Hindi na huminto pa ang grupo. Marahan na nilang hinahanap ang pinto papalabas. Uwi na tayo siya. Hanggang sa bumalandra na naman sa harap nila ang isa pang pintuan. Please enter. Please enter through this door. Push daw. Sige na, push mo. Ayaw ko kasi. Mama, push mo. Ano meron? Hagdan? Hagdan, hagdan. Makapawin mo tayo. Sige, mama. Oo ba na? Mama, bakit may bed pa dun? Ano ba yan? Pagdaya namin, kada 1 o 2 minuto, Ay, ang dilim! mayroong isang zombie na magpapakita sa iyo habang iniikot mo ang haunted hospital. Anong araw na? Uy, bawal din bumalik. Wala nga. Not for the weak or faint-hearted, ika nga. Talagang kahit sino, masusubok ang tapang sa loob ng mga haligi ng ospital. Sumimasen! Chotomate! Chotomate! Matagita siya kayo ni Master! Nakarating na rin sa wakas sa uling bahagi ng haunted hospital ang 4 na magkakaibigan. Pero kinakailangan muna nilang dumaan sa sinasabi ng mga nakapanayam ko nung una na pinakanakakatakot na bahagi sa haunted hospital, ang locker hallway. Saan magkakatawa? Ano, kumusta? Ang tagal niyo sa loob, ba? Ang tagal po! Ang daming araw! Dami araw. Ano? Ilang beses pa kami nadapa. Bakit? Ay, ilakon sila kasama ko nadapa. Marami kasi mga multo doon sa loob. Oh. Tapos nag-iingat po kami Baka? magkamali kami. Kasabay nung multo may mga kasabay sound effects niya. Babalik pa ba kayo? Hindi na. Siguro dyan na lang po kami sa may labas. Kahit po maging free entrance yan. Diyos ko, tatawarin. Ayaw niyo na. Hindi lang po siguro mga 15 na multo yung sumalubong dun sa amin. Ang dami. Kung ang bakay ng haunted hospital ay takutin ang sinumang mangangahas na pasukin ang loob nito. Nagulong-gulong po kami doon. Sa 4 na Pinay, sobrang nagtagumpay sina Mr. Suzuki at iba pang arkitekto nito. Ay! Dapat tapos na yun! Nag-exit na kami! Nakakainis ka naman eh! Kinukumpirma mismo sa amin ni Mr. Suzuki, walang katotohanan ng lahat na lumalabas sa internet tungkol sa kasaysayan ng haunted hospital. Bunga lamang daw ito ng isang malawakang marketing gimmick.
Matagal kong pinag-isipan itong pagpasok dito. Kami raw yung kauna-unahang Philippine TV crew na makakasilip dito sa Haunted Hospital. Kasama natin si Amanda. Okay, Amanda, lead the way. Okay. Pinaunlakan muli kami ni na Mr. Suzuki na pasukin ng ospital at suriin ito nang wala nang hahabol sa aming zombies. Pero hindi ko pa rin maiwasang kilabutan at maging alerto sa bawat hakbang namin sa loob ng Haunted Hospital. Lalo na nung binanggit sa amin ni Mr. Suzuki na mayroong kakaibang nararanasan ng kanilang mga staff sa loob mismo ng ospital. Partikular, dito sa Medical Director's Office.